sa aming sala. Ayan. Pwede ba silang mag-request ng mic? Ayan, magkwekwentuhan lang kami. Kung meron din kayong nais itanong, ayan. Para tayong nasa talk show lang po dito sa Christ in You. Tayo lang natin ng mic para makabati po sila sa ating lahat. Good evening po! Happy Valentine's! Wow, nakakatuwa naman po. Magkakasama tayo ngayong Valentine's Day. Thank you po sa pagpunta niyo po dito and sigurado po malaki din po yung matutulong nito para po sa ginagawang church. Yan. Thank you po. Una, thank you kay God kasi nakarating kami dito, nakaharap kami sa inyo. And yun, happy Valentine's sa inyo. Ayun, lahat ng single, nasa ba mga single dyan? Yung mga walang ka-date. Ha? Sigaw naman kayo dyan. Meron ba single dyan? Ayun. Yung mga mag-boyfriend, girlfriend naman. Meron? Yung engaged, meron ba dyan? Ako nakikita ko, mas marami yung yung kasal na no? Tama? Meron ba dyan mga married na? Happy married! Sino dyan? Yeah. Wow! Hindi sila makareact masyado kasi na-starstruck yata. Okay, IZ and Alvin. Ako si Hailey. At kagalakan ko, it's my pleasure na interviewin kayo ngayong gabi. Once in a lifetime opportunity for me. So thank you sa pagpapaunlak niyo sa invitation ng Christ in You family. So siguro, pareho kayong galing sa previous relationships. Oo. Yes. Pero sa love story ninyo, kailan ba kayo unang nag-meet? Unang nag-meet kami sa church, sa Victory Church. First time ko nung nakapasok sa Victory Church, then pinakilala sa akin si Alvin. So doon ko siya unang na-meet na ganyan. So sino ang unang nag-attend sa Victory Church? Siya, si Alvin. Nag-a-attend na kasi ako noon 2008 yun nung pinakilala siya sa akin ng manager niya, si Joy. Yun, then kinuha ko ni Joy sa Day 17. Joy Cancho yung manager nila. Doon ko siya ulit nakita. Mga August 2008 yun. Ayun. Yun, doon kami nag-start sa Victory. Saan branch yan ng Victory? Sa Robinson's Gallery. O baka pupunta na sila. Artigas. Okay, so anong taon yon? 2008. 2008. Pero dati nung nag-guest ka dun sa show nila sa hapon, yung 17, hindi mo pa napapansin si IZ noon? Nung ano? Nung nagte-taping kayo, hindi mo pa siya napapansin noon? Walang attraction? Ito to! Tawag dito, kasi in-approach ko siya nung dumating siya dun sa set namin. Sabi ko sa kanya, may kamukha ka sa Baguio, taga Baguio. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, ayun. Ako naman, nainis ako. Ano ba yan? May kamukha daw. Parang gano'n, nakakainis. Parang, tinignan ko lang siya na parang, ano ba to? Parang gano'n. Parang, naiinis ako, may kamukha ako. Nag-ano kami nun, nagkwentuhan kami. Tapos nagkwentuhan kami, nag-share siya about kay God. Ako hindi pa ako nun talaga, Christian. Umatid lang ako nun kasi in-invite ako ng manager namin. Tapos share siya ng share tungkol kay God. Yun. Medyo re-rewind ko lang. Paano mo nga nakilala Alvin si Lord? Paano ka nagkaroon ng personal relationship with Him? Kahit briefly. Okay. Bali, kwento ko lang yung storya ng buhay ko. Total, naman ngayon, Busog naman sila. araw ngayon ng mga puso. So, dati kasi, mahilig ako talaga makipag-relationship. Mahilig akong may karelasyon. Grade 1 pa lang ako. May girlfriend ka na? Grade 1 pa lang ako talaga. Meron na ako nagugustuhan. Binigyan ko nga siya 5 piso nun. Binigyan ko siya 5 piso. Elementary pa lang ako talagang marami akong, nagiging girlfriend. Nung high school ako, ganun din. Marami akong nagiging girlfriend. Sila lumalapit sa'yo? Kasi pogi ka? Hindi naman. Merong mga ganun, pero
madalas ako eh. And bukod doon, nung napasok ako sa showbiz, talagang ganun pa rin. Marami akong ka-relationship, iba-iba. Pero alam niyo, masasabi kong walang kwenta yung mga relasyon na yon. Kasi marami akong nagagawang kasalanan. Isang mga kasalanan ginagawa ko, yan. Sexual immorality, yung lust, yung nagnanasa ka talaga sa babae. So, alam mo yun, mahilig ako makipag-relationship kahit hindi ko naman naiintindihan talaga kung ano ibig sabihin ng relasyon. Hanggang dumating yung time, nakikilala ko yung Panginoon, nakilala ko kung gaano siya katotoo, na-experience ko yung presensya niya. Pero dahil sobrang tigas ng ulo ko, tumatakbo pa rin ako papalayo kay Lord. Hanggang nagkaroon ako ng huling ka-relationship na married. Kinokorek nga ako ng mga taga-church na mali yung relationship na yun kasi may asawa siya kasal in short. Ngayon, ang sumunod na nangyari doon, bali, matigas yung ulo ko, hindi ako nakikinig. Ano nga ang sumunod na yun? Kailan ka natauhan? Actually, si Izil yung naka-relationship ko noon na Mary. Dumating yung time na talagang na-convict na ako na parang tingin ko ang sama-sama, parang ang sama-sama ako na kasi ibabaptize na si Izzy Kung pipigilan ko siya, parang ang sama-sama ako na nun. Parang ganon. So hinayaan ko na siya magtuloy-tuloy sa Panginoon. Then I decided na mag-ano na rin, mag-victory weekend. Pero hindi na ako nagpabaptize sa water. Umatin lang ako ng ano talaga, ng teaching. Nung ano yun March 13, 2009. Nung gabing yun, kinorek talaga ako ng leader ko, nirebuke niya ako sa mga kasalanan ginagawa ko. Then, humingi ako ng tawad sa Panginoon. Dahil sa mga ginawa kong kasalanan. Nagpe-pray nga ako nun, sabi sa akin ng leader ko, pray ka. Hingi ka ng tawad. Humingi ako ng tawad, sabi ko, Lord, I pray, patawarin mo ako. Alam mo, sabi sa akin ng leader ko, hindi, pray ka. Parang, alam mo yun, parang sinasabi mo lang, pero ang ginawa ko, talagang nag-pray ako ng totoo. Umiyak talaga ako sa Panginoon. Umiyak ako, sinabi ko sa Panginoon, iparamdam mo na mahal mo ako. Humingi ako ng tawad sa Kanya. Talagang naramdaman ko yung presence ni God. Starting that day, March 14, 2009, nagkaroon ako ng totoong relationship. Relationship na kay Lord. Nagkaroon ako ng relationship kay Jesus. Every day, pag-gising ko ng umaga, nagbabasa ako ng Bible. Tapos, bago ako matulog, umiiyak ako sa Panginoon. Sinasabi ko lahat ng tungkol sa lahat na aspeto ng buhay ko. Sabi ko yung tungkol sa trabaho, naiingit ako sa mga katrabaho ko, kasi marami. So, nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoon. Tapos, naiintindihan ko, naunawaan ko yung ginawa niya sa cross para sa akin. Dapat, pinarusahan niya na ako, pinapon niya na ako sa impyerno Pero nakita ko na mahal ako ng Panginoong Jesus. Namatay siya sa krus para sa akin. Dahil sa dugo niya.